Good morning, everyone. Good morning, mga mama at sir. So today is Wednesday, the 12th of November 2025. And 3 days na lang, deadline na ng submission. Kaya mga mama at sir, habol tayo habang may oras pa. So last 3 days, the deadline of submission for applicants ng SPIMS program ng gobyerno ng Pilipinas is on November 15, 2025. Ayan. So, habol na mga mama at sir ha, ang SPIMS po ay programa ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga returning OFWs na mga licensed professional teachers. Yes po, ito po ay programa ng gobyerno para sa mga nagbabalik manggagawa na mga guro. Pwedeng sila ay nag-abroad, pwedeng teaching or non-teaching yung kanila pong work abroad. Ang mahalaga ay sila ay mga lisensyadong mga teachers here in the Philippines. So, sino nga ba ako? I am Teacher Timmy and this is Teacher Timmy Talks. Welcome to my vlog. So, ako po ay nagtutalk kasi advocate po ako ng maraming bagay. First is financial literacy, especially to OFWs. Kailangan natin yan bilang mga manggagawa sa abroad. Tapos, eto din, beneficiary po ako ng SPIMS program ng government. Ito po ay ang program na sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Isa po akong guro. And currently, I am with the Department of Education, teaching sa isang malaking high school sa aming city here in Tuguegarao, sa Cagayan. At ako po ay gusto ring makatulong sa mga kapwa. Well, hindi na ako OFW, pero dati po akong OFW. Kaya naging beneficiary po ako ng SPIMS program. So, ito na, ang mga frequently asked questions. Kasi po sa ating Red app, marami tayong mga natatanggap na questions through comments. And I will check po mamaya pag i-upload ko at i-edit natin tong video na ito kung ma-screenshot natin para ma-post po natin somewhere over there sa screen yung mga questions po nila para naman hindi isipin ng iba dyan na gawa-gawa ko lang yung mga questions. Charot! Aga-aga hanas. Good morning, gising-gising, kape. Yan. Actually, may kape ako at bara ko ito. So, kape-kape muna tayo, guys. Ayan. Baka mahagip ng aking cancellation mic ang paghigop ko ng kape. Ayan. So, balik tayo. Ito rin mga frequently asked questions sa SPIMS. Sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Number 1, pwede po ba mag-apply yung domestic helper sa Hong Kong at wala pong teaching experience? The answer is yes. Siyempre, ang pinag-uusapan natin pag yung mga nagtatanong, mga lisensyadong guro na po yan. As long as you are a licensed professional teacher here in the Philippines, yes ma'am, pwede ka pong mag-apply kahit po isa kang domestic helper sa Hong Kong. Meron nga akong kasama, colleague, at the moment, na dati po siyang domestic helper sa Hong Kong with no teaching experience. So yes na yes, ma'am, basta po ikaw ay lisensyadong guro dito sa Pilipinas. Pwede ka mag-apply. Second question, number 2, pwede po bang mag-apply ng walang teaching experience? Kakasabi ko lang po, the answer is yes. Pwede pong mag-apply with or without teaching experience. But of course, in any application na job, syempre, experience is a plus points, di ba? Syempre, is a plus pagka may experience ka. Mamaya, I will tell you my story para, disclaimer tayo, that's my story. So, sasabihin ko po mamaya sa inyo, share ko pa yung story ko para po magkaroon tayo ng kalinawan doon sa mga kasagutan ng mga tanong nyo. Okay po? Based on my experience at sa research ko na din po. Kasi syempre, as I content this particular topic, nagre-research din po ako at hindi po ito gawa-gawa lamang. Yun po. Tapos, number 3, paano po kapag nasa abroad pa? Pwede po bang mag-apply? Yes po, the answer is yes. Actually, ideally, dapat nasa abroad tayo. Habang nasa abroad, while currently working as an OFW or overseas Filipino worker, it is already advised to apply online. May mga link naman po tayo at lahat po may playlist. I have a playlist sa Red app, complete playlist
of SPIMS. Kaya doon po, tingnan nyo po, watch my videos, related videos, and makikita nyo po sa description box nung mga links, FB page, ano pa ba, lahat ng mga links, mga email address ng NRCO, mga ganon. Nandun na po lahat yung mga importanteng mga bagay at mga information na dapat nyo pong malaman. Vlog ko lang din po siya kasi po yung iba, hindi yata napapanood yung ibang videos ko. Isang video lang napanood and they keep asking me. So, naisip ko na pagsama-samahin na kasi malapit na po ang deadline para makatulong po tayo sa mas marami pang mga kababayang OFWs na mga ma'am at sir. Yan. So, pwede po magturo without teaching experience, tapos habang nasa abroad. Number 3 question. So, ideally kasi, typically, nasa 1 year ang application process po niya. Yes po, mga ma'am. Matagal po siya. Why? Kasi ganito yan. So, kunwari, this year, 2025, calendar year, SPIMS is accepting applicants until November 15. So, pag deadline ng November 15, doon pa lang po sila mag-select. Screening committee. Magse-select na po sila ng mga na-qualified. Yes po, syempre may selection pa din. Hindi naman po pwede na lahat na nag-apply ay tanggap po kaagad. May screening committee din po yan. So, once na-screen na at na-qualify yung mga na-screen na nila, then mag-i-email na po sila. So, pag nag-email po sila, once you receive your email, ang unang sasabihin po doon ay welcome, ganito, ganyan, tapos confirmation, acknowledgement ng inyong application, and here are the checklist ng mga requirements, and sasabihin sa'yo, then magkukomply ka. Then again, isi-check na naman nila isa-isa kasi syempre, work po yan, at gobyerno po yan, so mabusisi. Just like the regular ranking ng mga teachers who are applying here in the Philippines, syempre dumadaan din po yan sa screening. And akala po kasi nila, yan na naman yung isang fake news, akala po nila yung mga nag-a-apply dito through regular ranking, ganon kadali. Nag-email lang tayo, tapos tanggap na tayo. Hindi po ganon, mga ma'am at sir. Dumadaan din po tayo sa tamang proseso. Ayan. Tapos, yun, i-screen nila yung mga documents, then verify po nila, tapos i-require po nila kayo ng Certificate of Employment. Kasi, you have to show that you are really an OFW or a former OFW. Para po, legal or legit po lahat yung mga documents natin. Passport, stamp, visa stamp, yung mga ganon. At registered ka po dapat. So, number 4 question, I'm heading to that. Kailangan bang mag-register sa POEA? Paano pagka ginamit ko ay tourist visa? Katulad sa Dubai, for example. Maraming nagto-tourist visa doon, then i-convert nila into working permit or work visa once they find a job. The answer is yes, but it's conditional. Paano po siya naging conditional? Kasi po kailangan working visa, work permit, at hindi lang po basta-basta ganon, kailangan naka-register ka po sa POEA. So, kunwari nakaalis ka na through tourist visa, nasa abroad ka na, doon ka na nag-convert into work permit or work visa, pwede po kayong pumunta to the nearest Philippine consulate or embassy doon sa bansa where you are working, mga ma'am at sir, at doon po tayo magpa-register. Yearly po yung registration, like it's good for 1 year. And renewable po siya. So, kailangan po tayong member ng OWA, ayan, ng POEA, ng Polo OWA, para makapag-avail po nitong program na ito. Yes po. Then, number 5 question. Number 5 question. Paano kapag nakauwi ka na sa Pilipinas? Let's say, 1 year, 2 years, nakapag for good ka na, pwede pa ba mag-apply? The answer is yes, but again, conditional. May certain period of years po. May period of time. Ibig sabihin, para din yan pagkain nag-e-expire. Charot. So, ganito po yan. Within 3 years lang po. Take note mga ma'am at sir, within a span of 3 years. Dapat po makapag-apply tayo. Just like me, I came back home for good in the year 2018. Nag-apply po ako 2020.
Tapos nakakuha po ako ng item 2021. Eksakto pong third year niya nung pag-uwi ko. Kasi, eto na, story time. Story time na tayo. Isisingit ko na siya. Umuwi kami 2018, just before the pandemic. Galing sa Dubai, UAE, United Arab Emirates. Dala-dala ko ang aking pamilya. Si husband nag-work doon, nauna sa akin. Then, sumunod ako. Direct hire po ako. Dumaan po ako sa POEA at hindi po ako tourist visa holder. So, doon pa lang po, bago po ako umalis, nagpidos po ako, pre-departure orientation seminar. So, dumaan po ako sa isang agency po ng aking kaibigan. At as direct hire po, so ibig sabihin hawak ko na po yung working visa ko no nag-fly po ako to Dubai. And yes, nagturo po ako doon. I was a teacher in Dubai for 10 years. Yes po, nagturo po ako at nakalagay po sa visa ko yan, English language teacher. Yes. So, wala tayong problema sa visa kasi working visa tayo. Then, I came back for good ng 2018 kasama ang family ko. Then, pag uwi ko, syempre, you have to magko-courtesy call ka din. VIP, pupunta ka din sa POEA or sa Polo OWA para ipacheck mo din. Kasi may mga benefits ka po na nakukuha pag returning OFWs, ganyan-ganyan. So, nagpunta po kami, pinakita ko din dun. Once they saw na teacher po ako abroad, they already offered me, actually. In-offer na po nila sa akin ng SPIMS na, ma'am, gusto niyo po mag-work as a teacher? Balik po kayo sa teaching ulit dito sa Pilipinas. And this time po with the Department of Education. Tapos, tutulungan po namin kayo. We'll give you the forms and then the links, where to send, all this. Kaso, I rejected. At first, I declined. Yes po. Nagpipiligan ang person. Charis. Hindi, parang ano lang kasi ako, before I work abroad, I was a teacher already here in the Philippines for 5 years sa isang private school. And, nung abroad naman ako, 10 years ako doon. So, like 15 years of teaching experience, medyo napagod ang person sa pagtuturo. And I was like, in 2017 kasi before we came home for good, nakapag-training kasi kami ni husband sa real estate selling doon sa Dubai through Vistaland International Marketing Incorporated. Thanks to our mentor, coach, si Pastor Dan, and our mabait na CPA na managing director, si Ma'am Vange, at aming accountant na manager Net. Yan. Shout out sa kanila. Maraming salamat po sa teachings. Lahat po ng mga learnings, knowledge na nakuha po namin, na-gain namin because of you. Talagang sobrang thank you at binago po ang buhay namin. So, balik tayo sa kwento. Nag-ano muna, shout out muna no? So, yun. Ang nangyari, natuto kami sa real estate selling through Vistaland. Then, na-mindset kami mag-asawa na pagbalik sa Pilipinas, hindi na kami yung babalik sa dating mga pinanggalingang field of work namin. Pupunta na kami, patungo na kami sa bagong direction. This is real estate na selling. Kaya nga, yun actually nagpatibay ng loob ko na okay lang, walang malaking ipon. Walang savings na inuwi kasi nag-lifestyle kami doon. Yun yung sad reality. Nag-lifestyle kami sa abroad. Aminado naman ako. So, wala kaming savings. Pero ang pinanghawakan ko noon, yung mindset na hawak naming mag-asawa. Bagong mindset na sabi talaga namin through real estate selling, mababago ang buhay namin at hindi na namin kailangan maging empleyado. Sad to say, pandemic came. Yan, pandemic happened in 2020. March 1, 2020, nag-lockdown ang Pilipinas dahil 2019 nag-COVID, no? So because of that, it was just a blessing in disguise na nakabalik kami here in the Philippines for good. Kaya hindi kami inabot ng pandemic sa Dubai kasi mas mahirap kung 4 yung anak namin tapos andun kami. My God, I cannot imagine. So anyway, thank God, nakauwi kami safe and sound. Pero walang ipon. Yun nga lang. So 2020, nag-start naman kami. Actually, 2019, nag-start na kami magbenta ng real estate sa Pilipinas. Tapos, nakikitay up kami with mga small groups of agents. Pero that time, hindi pa broker si husband. Pero yun na yung next chapter ng kwento namin na in last year, this year pala, 2025, April of 2025, naging licensed real estate broker na si husband. Kasi in 2022, siya po ay nag-aral po siya sa Gardner College.
yan, sa Manila. At graduate po sila just last year. Then, after graduation, nag-review po sila na magkaka-classmate. Then, nakapasa po sila. Thank God. At sila po ay mga brokers na. So, yun po yung sa kanya. Talagang nabago totally. Pero sa akin po, tinawag ako. Kaya nga, parang feeling ko, being a teacher is not just an occupation or profession. It is really a vocation. It is a calling. Once you are a teacher, always a teacher. Yun. Kaya noong 2021, kahit na in denial pa ako na hindi, babangon din tayo after the pandemic. Magbebenta ulit ako ng real estate properties. Hindi, Zai. Talagang tinawag ako ng DepEd. So, I was checking my emails because I wanted to apply for virtual assistant job. So, online, home base. Ayoko talaga na magturo, Zai. Parang naumay na ako sa mga bata ba, mga pagsaway-saway ba. Wait lang, baka lumamig yung kape ko. Kape tayo. Sarap talaga ng SB. SB, sariling barako. Charot. Wait lang. Tapos yung cloud niya napunta sa salamin ko, no? Ayan. I can see clouds. I'm in heaven. Charis. So, ito na. Back to my story na mahabang-mahaba. So, ito na ang nangyari. Nakita ko yung mga email na sinend sa akin nung pinsan ko who already applied sa SPIMS. Way back, nasa Dubai pa ako noon, mga 2015 pa yon na ano lang ako, na-intriga lang ang person. Kasi yung pinsan ko na yon, college friend ko din yan. Kasama ko din yan sa teatro. Ayan, at writer. Kasama ko rin writer nung college. Tapos, galing din siya ng Saudi Arabia. And then, pagbalik niya ng Pilipinas, nauna siya nag-for good sa akin. Nag-try siya mag-apply sa isang university. Since wala siyang teaching experience, kasi nga, office admin ang job niya abroad for the longest time. Nag-apply siya ngayon sa isang university. Sablay, hindi siya pumasa. So, dahil doon, na ano siya, yung parang, my God, ang daming mga requirements, like kailangan mo may master's degree, tapos kailangan may teaching experience. Babalik na lang ako ng Saudi, bumalik siya ng Saudi. Tapos, pagbalik niya ng Saudi, few months lang yata siya doon. Then, mamaya-maya mo, ang next na post niya, nagpapasalamat na siya, Zai, nagpapasalamat na siya sa NRCO, nagpapasalamat na siya sa SPIMS. Sabi ko, ano yung SPIMS? Sinend sa akin yung link, yung email, lahat ng mga binigay ko info sa inyo din, dati, sa mga description box sa red app ko. And so, na-intriga ako. Then, nag-check lang ako, check lang ako. So, chinek ko yung kanilang page sa Blue app. Then, nakita ko, sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Sabi ko, parang corny naman nung nung pangalan niya, nung program. Anyway, nasa abroad kasi ako noon. So, parang hindi sink in sa akin. Then, sabi ko, di insan ko, congratulations, blah, blah, di magkano ang sahod dyan. Nasa Dubai pa ako noon, Tapos, sinabi niya, entry level, ganito, teacher 1, blah, blah, blah. Ay, nanlumo ako, Zai. Kasi nga, yung sahod ko sa abroad, hindi naman sa pagmamayabang, times 3, diba? Tapos, yung sa amin sa Dubai, yearly nagtataas pa. So, katumbas na ng sahod ng minimum wage, yung increase ng yearly. So, sabi ko, Zai, hindi ako mabubuhay dyan. 4 ang Jonaki sketch. So, 4 ang anak, plus, oh my God. So, hindi kaya. Because of that, talagang inoferan ako, talagang nag-decline talaga ako, honestly. Pero noong 2021, because of pandemic, hindi naman galit, blessing in disguise pa din yan. Alam mo, lahat naman nangyayari sa atin, dalawa lang yan, blessing or lesson. 'Di ba? So kahit tao, dalawang uri lang ng tao ang pumapasok o dumadaan sa buhay natin. Isa dyan, blessing, isa dyan, lesson. So yung mga lesson, alam mo na, pwedeng hard, difficult lesson. Si mga difficult na lesson, let go. Charot. Nagkaroon ng aral. May moral lesson of the story ang person. So anyway, ituloy ulit natin kwento. Sorry ha, magulo ang kwento. Ang haba-haba. Matagal kasi ako hindi nag-live. So, yan. Sinulit-sulit natin. Kasi walang pasok. Nag-declare si Mayora pero umaaraw. Charis. So shout out din sa mga affected po ng bagyong Uwan. Mag-ingat po tayo at naway makabangon po tayo mula sa isang lesson na ito. Yan, syempre dumaan. Bagyo. Lesson din po yan. At hindi yan blessing, ha? Ayan. Kung sa mga estudyante na they find it as a blessing kasi walang pasok,
Kumanda kayo, may bibigyan ako ng quiz bukas. Charot. Long quiz. Ayan. Mga aral ng Bagyong Uwan. Charis. So, ito na. Itutuloy natin. So, nung 2021 na nga, nung pandemic, 2020, I'd say, nag-check ako ng email kasi I was trying to apply for virtual assistant position or job sa home base or any tutorial, blah, 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 online, ganon. Kinemes. So, kita ko yung email. So, parang, ping, nag-ano siya sa akin, nagparamdam. Sabi ko, sige na nga, mag-email lang ako. Tapos naalala ko yung sinabi nung girla doon sa Poloowa. Sabi nga niya, ma'am, try mo mag-apply. Apply ka na. Ganyan. Kasi teacher ka. So yun, nag-apply ako. So nag-give luck ako ng mga scan copies ng aking mga documents. Ganon. So, yun na. Pupunta na tayo sa fifth question. Fifth na ba o fourth? Basta ganon. Fifth question, frequently asked questions. So, paano nga mag-apply? Ano-ano ang mga documents na kailangan kong i-ready? Wait lang. Ubusin ko lang yung barako, sayang. Huwag na yung ilalim niya. Kasi hindi siya nasala. Yan. Parang yung mga tao sa paligid mo, minsan hindi mo sinasala. Basta nakikisama ka lang. Charis! Ayan. So, okay na. So, documents. How to apply for SPIMS and the documents needed or the requirements. Number 1, syempre, kailangan OFW ka. Kung hindi ka man currently OFW, kailangan former OFW ka within 3 years ng pag-for good mo. Basta OFW ka. Number 2, documents. Syempre, as an OFW, mga proof na OFW ka. So, kailangan mo ng passport. Kailangan mo ng visa page. Itong visa page na ito yung papatunay na ikaw ay nagtrabaho ng legal sa abroad at contracted ka. Ibig sabihin ay employment talaga. Yung pinasok mo doon. Hindi ka turista. Hindi ka nag-abroad na turista lang. Hindi yun tatak lang ng visa stamp lang na nag-tour ka lang sa Southeast Asian countries kinemerot. Ganon. So, kailangan overseas Filipino worker. Ayan. So, meron siyang tatak na visa page doon sa passport mo. Tapos, syempre, yung validity, yung expiry, and then yung job mo, job description and everything, and ang designation mo doon. So, tapos, the contract itself. Kailangan mo yung kontrata mo, employment contract or the certificate of employment. Kaya habang nasa abroad, mag-secure po tayo. You are entitled to have a copy of your contract. Kasi may mga ibang nag-abroad sa ibang bansa, Middle East, specialistic sila dyan. Na they keep renewing, the company keeps renewing your contract, but they don't give you a copy. As an OFW, as a migrant worker, you deserve. You are entitled. It is your right to ask for a copy of your employment contract. Kasi dyan po nakikita ang mga kondisyones, kung ano yung sahod mo, ano yung mga benefits mo, at ano yung mga obligasyones ng iyong company over you. Ayan. At ikaw din, ano yung mga obligasyones mo. O halimbawa, yung mga breach of contract, yung mga nagbe-break ng contract, yung mga ganyan-ganon. So, nandyan lahat yan ng mga batas-batas. Alamin nyo po, para hindi po kayo, napapasubo. Charis. Tapos, baka mamaya ikulong ka, Zay, nang hindi mo nalalaman kasi ignorance of the law excuses no one. Napunta na sa batas. Anech, tingin ko maglolo na ako next year. Charis. So, eto na. Ayan, yung passport, yung visa mo, employment certificate, tapos yung contract mo, either na po yun. Pero pwedeng may employment certificate ka or COEC kasi tawag nila doon, Certificate of Employment with Compensation, or your contract and your visa. And of course, number 4, kailangan po registered ka sa POEA. So may form ka po ng POEA or the proof or the receipt ng iyong membership or registration sa POEA. Ayan. So, kailangan mo yun, kabayan, ha? Huwag mo kakalimutan bago ka mag-avail. Parang sa pag-ibig, kunwari, yung mga walang pag-ibig dyan, wag na kayo, charis. So, kunwari sa pag-ibig or SSS or any government, blah, blah, bago mo makuha ang benefits, kunyari, may calamity, magka-calamity loan ka. Hindi ka naman miyembro ng pag-ibig. Paano ka bibigyan, Zay? So, kailangan member ka muna. Ganon din po tayo sa SPIMS. Kailangan miyembro ka registered ka ng POEA din as an OFW para makapag-avail ka po ng mga benefits and privileges na binibigay sa mga balik manggagawa. Ayan. Tapos, number 5, di resume mo na,
Ayan. So, magre-resume ka na. Siyempre, kailangan mo din magpasa ng resume. Sa government po kasi, that is the personal data sheet. PDS form po tayo. So, hanapin niyo po yung PDS. Tapos, nandiyan naman marami po yan sa online, PDS form. Tapos, fill out niyo po yan, mga 3 pages yun. I-scan nyo po din ipasa nyo. Kasi po, standard na po yan. Yung parang biodata, ganun, resume, sa government agencies. Pare-pareho po yan. PDS po yan. Personal data sheet. Para nandun na po lahat. And of course, let us be truthful to the things that we write, to the details, personal information, work experience, attachments of our personal data sheet. Para po, pag nag-verify sila ay accurate po at totoo ang mga pinagsusulat po natin. Huwag po tayo maglagay ng teaching experience kung wala po talaga tayong teaching experience. At kung DH po tayo, ilagay po natin. Kasi makikita po yung pruweba sa pasaporte natin, nakatatak po doon ang visa natin. At yung ating employment certificate na DH po tayo. Ayan. Ako hindi po, teacher po ako sa abroad. Hindi po ako DH. Ganon. So, ayan. Ano pa ba? The PDS, the passport, the visa, the employment certificate. I think that's it. Yeah. Kasi, napaka-importante, higit sa lahat, ang inyo pong PRC license. Ang inyong PRC license na nung ako ay nag-abroad, noong way back 2000 something, hindi ko na po ni-renew ang aking, yun pa pala isang frequently asked question. So, number 6 na po na question. Ang tanong po dyan, paano po kung license ka nga ng PRC, pero as a teacher, pero LPT ka, yun nga lang, hindi mo na siya ni-renew kasi hindi mo naman siya magagamit sa abroad. Yes, ginawa ko po yan. So, pag alis ko po ng way back 2000 something, nag-Dubai na ako. Then, ba't ako magre-renew? Eh, hindi naman ako hinahanapan ng lisensya doon. Pero pag alis ko doon, kasi meron doon yung KHDA, Knowledge and Human Development Authority. Ay, memorize ko pa. KHDA is parang yun yung Ministry of Education na taga-check nila, parang pa-ASCOs, accreditors dito sa Pilipinas, parang ISO, parang mga ganon. Tama, ISO. Akala ko iOS, iba yun. Apple yun. So ISO nila doon. So, magla-licensing na din ng mga teachers doon. Just like other countries sa ibang bansa, like Canada, Australia, may mga ganyan-ganyan licensing na din. Kasi, hindi na rin sila tumatanggap ng mga hindi dumadaan sa standard nila ng mga teachers. So, ewan ko lang kung ngayon, ang KHDA nagpa-license na. Pero when I left Dubai at that time, in 2018, nag-uumpisa na kaming mag-worry ng mga colleagues ko. O baka kaya ako umuwi dahil doon. Hindi naman. Saan naman tayo mag-exam, no? Life itself is an examination. It gives you all the challenges and the questions that you need to answer. Charot. So anyway, yun, dapat may PRC license ka. But in case hindi mo na po na-renew, that's okay. I-attach mo lang po siya kahit hindi mo siya na-renew. At pag tinanong ka naman sa email, sabihin mo lang po, when I get back home, i-renew ko po siya or i-reactivate ko po siya. So, inactive status, kapag hindi po siya active, hindi po siya na-renew, pagbalik mo po ng Pilipinas, yun po ang una mong gawin bago maubos ang savings mo. Charot. Punta ka muna sa PRC Zai at mag-renew ka ng PRC license mo, ha? O, ayan. So, ano pa ba? I think that's it. That's pretty much it. Yun lang naman ang kailangan natin sa buhay pag nag-a-apply tayo sa SPIM. So, again, mga mama at sir, November 15, 2025 is a deadline of submission. Kung ang gusto mong applyan trabaho ay next year, that is June. Ang opening po ng class is June 2026. That's for the academic year 2026-2027. May isa pang tanong. Frequently asked question number 7. Ma'am, paano pagka ang contract ko ay mag-e-end pa? Nag-apply po ako ngayon. So, okay, napasama na po ako before the deadline na November 15. Sadly, ang aking contract ay mag-e-end ng August of 2026. Paano po yun? Magbe-break contract ba ako kung bibigyan po ako ng item by June? Well, the answer is, it's up to you, ma'am. Kasi, i-weigh mo po muna yung sitwasyon mo. Kasi ganito yan. Minsan lang po ang chance for SPIMS. So, since nag-apply ka, antayin mo po yung acknowledgement nila after November 15. And once you qualified to be part of a SPIMS program, pag-isipan mong mabuti. Kasi kung magde-decline ka po sa SPIMS, you only have one chance. There are no second chances sa SPIMS. Kasi may ganyan na rin pong nagtanong sa akin na nag-apply po siya
unfortunately, nung nabigyan na po siya ng item at sabi po sa kanya, please report to your division office, kunin mo yung endorsement letter and your appointment na original and proceed to your school na assigned sa'yo. Naka-deploy ka dapat doon. And magpakita ka sa principal, tapos ipasa mo na yung document at mag-report ka na sa first day of school. Kaso nasa abroad siya at hindi siya nakapag-break contract at hindi siya nakauwi. So ngayon nagsisi siya kasi patapos na ang contract niya at wala siyang fallback, wala siyang a-applyan na job at babalik na siya ng Pilipinas. So ang tanong niya sa akin, ma'am, pwede kaya mag-apply ako ulit? The answer is no. Bakit po? Kasi po isang chance lang yon. Tapos niwala ka pong paramdam, ginost mo po sila, wala kang paramdam, ate, 'di ba? So hindi na po pwede. Parang dito lang din. May nag-offer sa iyo ng job, napakaganda. Tapos hindi ka sumipot nung araw na supposed to be ay tanggap ka na. Oh, syempre, alam ka namang hindi sila maghahanap ng iba. Ano ka, gold? Charis. So, yun po. Yun lang po yung logic doon. Na once you miss the opportunity, hindi mo siya nag-grab, ibig sabihin, i-grab na po yun ng iba. At number 7, frequently asked question. Speaking of iba, since ang dami-dami mga graduates ng EDUC at nakakapasang teachers every year sa LET or board exams, plus yung mga OFW sa teachers na nag-a-apply, so dami ng mga applicants, ma'am, may chance pa ba tayo makuha or magkaka-item pa ba tayo? Kaya baka ang tagal-tagal ng item kasi nga hirap na silang mag-produce ng item para sa atin or kumuha ng item sa schools. The answer is no. Hindi po ganun yon. Kasi una po sa lahat, magkahiwalay po yung item ng mga applicants dito po sa local or sa within the Philippines, yung mga nakiki-regular ranking. Iba naman po ang item natin sa SPIMS. Yes, mga ma'am at sir, our item or appointment sa SPIMS ay gawa ng DepEd Central. New appointment po ito. New item po ito. Hindi po ito kaagaw. May mga nagmamarunong kasi dyan, zilazay, nagmamarunong kazay, na nagsasabi kasi na kaagaw daw ng mga SPIMS applicants yung mga nakiki-regular ranking. So, hindi po. The answer is no, no, and no. Kasi po, new item, newly created po ang ating mga items sa SPIMS. Galing po yan straight from the DepEd Central. Yan po. Kasi nga po, excuse me, Zai. Kasi nga po, programa po yan ng gobyerno. Ngayon, yung mga nakikiranking, sila yung mga naglalaban-laban lapas sa mga regular ranking ng mga retired o yung mga natural vacancies or kung ano man, may promotion, yung mga gano'n-gano'n. So, yung mga opening na items, sila yung mga nag-aaway-away, hindi tayo. Sila yung mga naglalaban-laban. Hayaan sila maglaban-laban, huwag tayong sumausaw. Charis, laban nila yon, 'di ba? So, yun lang po yun. Hindi po tayo kaagaw. Magpo-produce sila ng bagong item para po sa atin. Kasi nga po, program po yan ng government. Yun naman privilege natin ng pagiging bagong bayani ng bansang Pilipinas. Charot. 'Di ba? So, kamusta naman ang mga flood control? Kasi katapos naman ng bagyo. Kamusta ang mga bagong bayani kung ganyan na napupunta lang sa, may hanash. So, okay. So, yun lang. Ano pa ba? What else have I not covered the questions, frequently questions? But anyway, again, I will upload this video, mga mama at sir. This is sa Pinas Ikaw ang Mama at Sir program ng government para sa mga returning OFWs or current OFWs na mga licensed professional teachers para po sila makabalik sa Pilipinas bilang mga guro. So, with or without teaching experience, ano man ang naging job mo sa abroad, basta legit yung job mo at meron kang contract at employment contract at visa, working visa, registered ka sa POEA, pwedeng-pwede ka po. At licensed professional teacher ka, pwedeng-pwede kang mag-apply. So, apply na. Deadline of submission for the next academic year is on November 15, 2025. Good luck, mga ma'am at sir. Have a nice day. God bless everyone. Take care. This is Teacher Timmy Talk saying, happiness is a choice. So, choose to be happy. Bye-bye, everyone. God bless.